yung usapin kay Secretary Cabral, sa totoo lang, hindi yan patay. Para sa akin. Mm. Kasi unang-una, merong mga question mark ako, may question mark ako sa pangyayari na yan. Unang-una, may takot yan sa high level. Mm. Sa mataas na lugar, may phobia yan eh. May phobia. Ngayon, kung ikaw may phobia ka, may sakit kang malululain, hindi ka dapat pepesto sa mataas na lugar. Eh, yung pesto niya, mataas na lugar at nahulog daw siya. Mm. Doon pa lang, question mark na yon, big question mark. Pangalawa, bakit wala sa pamilya niya na nag-interest na ito ay i-medico legal? Mm. Yan po kasing medico legal, napaka-importante po niyan, lalo na kung merong irregularidad ang pagkamatay. Ibig sabihin, hindi normal ang pagkamatay. Merong pwedeng matawag na foul play or meron talagang intention to kill. Mm. Para patayin siya, may tumulak, may umano, hindi natin masabi. Dapat doon ang pamilya mismo, ang sariling pamilya mismo, or ang mismong pamahalaan natin ay mag-i-interest na ito ay ma-medico legal. Para malaman ang cause of death. Kasi ang medico legal purposes po niyan ay para examine ang katawan natin nung namatay na tao, malaman yung pinaka-dahilan ng kanyang pagkamatay. Doon po malalaman yan eh. Dahil e-examinationin po yan. Physical examination po yan. Ngayon, dahil wala man lang nag-interest na gobyerno o maski man lang NBI, CIDG, yung SOCO, Scenes of the Crime Operative, kasi may SOCO yan eh. Sige, ayaw lang yan. Yes. May SOCO yan, may darating na SOCO. Sa SOCO pala, meron na kagad dyan proposal na for medico legal purposes. Mm. Dapat, i-medico legal yan. Sa ayaw at sa gusto nga ng pamilya, pwede nilang i-medico legal yan eh. Bakit ko nasabi? Kasi sila mismo, gusto nila sa report nila, bilang SOCO, mailagay nila kung ano ang cause of death. Kasi may reporting yan eh. Bakit ka tinawag Scenes of the Crimes Operative? Kung hindi mo naman i-justified kung ano ang naobserbahan mo, kung ano ang nakita mo sa crimes, at kung ano ang intent to kill or what, maire-report mo. Kaya sila mismo pwedeng magsabi sa pamilya, kailangan natin tong medico legal. Pero hindi ginawa. Hindi ginawa, walang nag-approach, walang nag-propose, walang nag-intensyon na i-medico legal ito para maklear ang mind ng mga tao o ng pamilya. Pero mismong pamilya umayaw sa medico legal. Ibig sabihin, meron silang itinatago. Tama. May inililihim sila na hindi pwedeng ilabas. So, bilang isang Pilipino, naniniwala ka kaya na buhay pa si Cabral? Yes! Yes! Naniniwala ako. Kasi marami ng ganyan na nangyari. Hindi na ako babanggit kung sino-sino yan. Kasi hindi rin natin nakita yung mukha niya, no? Hindi naman pinakita nga. Kahit sa libing o sa ano man, hindi pinakita, hindi binuksan. Yes. Hindi pinakita na siya yun. Magastos kasi pag ginawa pa lang itampered ang mukha ng tao. Tsaka wala din nag-post sa isang pamilya niya kasi kung may nag-post na pamilya niya, makikita yun kasi isi-share yun eh, no? Natural. Tama. At saka ang mismong anak, hindi mapapakali yun. Yes. Ano yun? Kailangan malaman natin ang katotohanan. Ito pa isang question mark. Naging sekretary ka. Ibig sabihin, matalino ka. Siyang may alam ng lahat. Matalino ka. Hindi lang ikaw may alam ng lahat eh. Hindi ka magpapakamatay. Hindi mo sasayangin ang buhay mo na narating mo ang tuktok ng tagumpay na naging kalihim ka ng isang government agency o government department na magpapakamatay ka lang na para kang walang silbi. Kung yung mga nagugutom yung mga walang makain, hindi maisipang magpaamatay dahil pang buhay, sayang. At that is mortal sin. Kasalanan sa Diyos. Malaking kasalanan sa Diyos. Alam nyo ba na ang pagpapakamatay sa ating mga Kristiyano? Alam nyo ba? Ang kabayaran yan? Wala pong kapatawaran yan. That is considered mortal sin. Walang kapatawaran sa Panginoon ang bawiin mo ang buhay mo na pinahiram lang sa'yo.
Ngayon, bilang isang Kristiyano, si Secretary Cabral, malamang nagsisimba yan. Alam niya ang kasabihan na kapag nagpaamatay siya o binawi niya ang hiram na buhay, hindi siya patatawarin ng taas at wala siyang kapayapaan. Kaya question mark na magpaamatay ang isang sekretary na tagumpay na, milyonaryo na, wala nang hilingin sa buhay tapos magpapakamatay lang. Oh, ang makakasagot sana dyan, medical legal, hindi nila in-apply. Para malaman sa medical certificate ang cause of death. Hindi basta suicide. Imposibleng mag-suicide dyan. Ang dami-dami mong pera, magsusuicide ka. Ang daming pwede kang maging misyon. Magpaano ka lang dyan, magbigay ka ng mga pagkain sa nagugutom. Pwede kang magmisyon, magproyekto ka. Para maging makabuluhan kang tao, tapos magpapaamatay ka lang. Yes. So, bro, sa tingin mo, kung ikaw ay, sabi mo naman kanina, naniniwala ka base sa iyong opinion na buhay pa si Cabral. Pero sa tingin mo, kung sakasakaling ang buhay pa, ano kaya ang pinakadahilan kung bakit bigla na lamang pinalutang yung ganitong balita? Na wala na siya. Alam mo, pagpatay ka na, patay na rin ang issue. Dahil siya nakakaalam, marami siyang nalalaman. Pagpatay ka na, sino pa ang mag-iimbestiga? Sino pa iimbestigahan? Patay na rin. Alam mo, ang pinatay nila, hindi ang physical ni Cabral. Ang pinatay nila dito ay ang katotohanan at ang kaalamanan ni Secretary Cabral regarding dyan sa mali-maleta o DPWH project na naging ghost ghost project. Yun ang pinatay nila, hindi ang physical. Ang physical buhay, patay ang pagkatao, patay ang issue. Yun ang katotohanan yan. Kasi para sa'yo, ayon sa opinion mo, talagang maraming nalalaman si Cabral sa mga mali-malita issue na ito. Marami siyang nalalaman. Kaya nga pinatay ang issue, pinatay siya, kunyari. Siya ba yung may hawak ng mga ng mga dokumento dito? Marami siyang nalalaman dyan. Hindi ko na mai-expose yan kung ano yung mga nalalaman niya. Kasi nga, pinatay nila kagad eh. Eh di ba wala naman tayong nakuwang info? Pinatay eh. Yun nga ang pinatay nila dyan, yung issue at yung nalalaman, yung katotohanan ay pinatay nila. But the physical of Secretary Cabral, for my own opinion, is still alive. Yes. Okay. Bro, balikan ko lang itong napag-usapan natin dati about dito kay Senador Amy Marcos. Okay? Kasi kahapon lamang ay nag-post nga siya na nagsorry siya sa mga Duterte dahil nga daw sa kakulangan niya. Nagsorry din sa kay Apo Marcos na hindi niya daw nabantayan si BBM. So kaya ito nangyari itong mga ganito. Na sana kung nabantayan niya daw si BBM, sana nandito si Digong, ganyan-ganyan. Ano opinion mo diyan kay sa mga pahayag na yan ni Senador Amy? Naniniwala ka ba? Or ano opinion mo? Opinion Bilang ko dyan, isang dating Marcos loyalist. ang opinion ko dyan, nagsisisi siya talaga. Sino? Si Amy? Si Amy. Nagsisisi si Ma'am Amy, Senator Amy Marcos, dahil na-discover niya na hindi naman pala gaganap sa kanyang mandato ang kanyang kapatid bilang Pangulo. Hindi niya akalain na ito pala ay madidiktahan ng nakapaligid sa kanya. Hindi niya akalain na ang kanyang kapatid ay lalala pa sa adiksyon. Kaya nagsisi siya sa sarili niya, nagsisi siya sa Diyos, nagsisi siya sa taong bayan, nagsisi siya sa Duterte, marami siyang pinagsisihan. Ako'y naniniwalang nagsisisi siya. Pero damage done. Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Kasi ayon sa kanyang statement, pronouncement ng Iglesia ni Cristo noon, di ba, na binanggit niya na matagal niya nang nalalaman na kanyang kapatid ay involved sa droga. Dun pa lang dapat hindi niya na pinatakbong Pangulo si BBM. Mas dapat na siya na lang ang tumakbong Vice President, si Ma'am Sara ang presidente, pwedeng ganun ang mangyari. Or siya ang tumakbong presidente, si Ma'am Sara ang Vice Presidente, mas maganda pa siguro ang nangyari sa bansang Pilipinas. Subalit hindi, ang lahat ay pinagsisisihan, ay huli na. Dahil talagang totoo ang kasabihan na sa huli ang pagsisisi. Okay. Bro, ikaw din naman ay dating Marcos loyalist. And sa tingin mo kaya,
makaka-recover pa ang Marcos? At kung sakasakaling makarecover man, ilang taon pa kaya ang bibilangin? Actually, para sa akin, hindi na makaka-recover. Wala na po. Kasi yung, 'di ba, yung papa niya nasira yung pangalan tapos naibalik ang Marcos after 30 years, tama? So, kung sa tingin mo mayroong isang Marcos ulit na may halal, mga kailan 'yun? At Wala na. makaka-recover pa? Wala na. Sorry to say, wala nang Marcos. Wala na po. Wala na at ayaw na talaga. Wala nang Marcos. Wala na. Tama na. Enough is enough. Tama na. Kawawa ang bansang Sandro Pilipinas. Marcos. Ha? Sandro Marcos. Mas lalong wala. Ngayon pa nga lang, bagito pa lang bilyon-bilyon na ang nananakaw nai-involve na sa bilyon di ba nagalit pa nga siya kay Erice? Kay Congressman Erice? Salute, Congressman Erice. Tama lamang po. Magkalugar nga tayo. Batang Kangkalo. Salamat sa iyo, Congressman Egay Erice. Dahil pinaglalaban mo ang taong bayan. Naninindigan ka na ang katotohanan ay mahayag. Kaya, si Sandro Marcos pinatawag si Congressman Erice na antigo politiko. Patawag mo, tapos pagagalitan mo lang, pagsasabihan mo na anong ginagawa mo sa father ko. Di ba? Very personal. Bata lang yan. Nasa 34 years old lang yata yan. Na iaano mo yung senior na matagal ng politician na may nagawa at may preba. Excuse. Tapos, aanuin mo, sisitahin mo, wuyo. Doon pa lang makikita mo, walang kapag-asa na maging pangulo yung mga ganyang naturalesa. Walang respeto sa senyor. Dapat mahihiya siya, who is he? Para ipatawag niya isang antigong politician na wala namang kaso, hindi naman involved sa mali-maleta para ipatawag. Pinatawag yan alam ko bakit. Taga-Caloocan ako dapat mo bang gawin yun na ikay kabago-bago mo lang kung anak ka ng presidente? That is considered abuse of your authority. Wala nang Marcos. Please, wala na po. Ano bro? Wala nang Marcos. Please, wala nang Marcos na magiging pangulo ng bansang Pilipinas. Wag na po. Hanggang senatorial na lamang po kayo, congressman, senatorial, mayor, gobernador, hanggang doon na lang po kayo. Wala na po kayong karapatang humawak ng pagkapangulo o head of the nation. Wala na po. Dahil kawawa ang bansang Pilipinas kapag may lumutang pang isang Marcos sa Malacanang o sa palasyo ng Malacanang. Wala na po. Duterte na po. Sabi ng mga vlogger kasi, dapat daw ang maging pangulo ay si Sandro para daw mas maging maunlad ang Pilipinas. Marcos vlogger. Yung mga Marcos vlogger, bayad yan. Hindi sila nakakaramdam ng kahirapan. Hindi nila nararamdaman yung nararanasan natin kasi nga, ginto-ginto na ang pinamimigay sa kanila. Tumatanggap na sila ng bahagi ng mali-maleta. Wala silang pakialam sa in general concern, wala. They considered and concerned only for their own personal interest. Personal benefits. Wala silang pakialam kung malugmok ang Pilipinas, basta ang pamilya nila ay nakakaangat sa buhay. Wala silang pakialam kung ang next generation magutom, basta ang generation nila ay maunlad. Selfishness. Kaya, yung mga loyalista nga sinungaling ay mga bayaran lamang. Hindi po credible na paniwalaan dahil bayad sila. Kaya hindi po totoo na kailangan may Marcos o si Sandro Marcos ang maging pangulo. Bakit? Magkano binayad sa kanila para i-post nila yan? Alam mo ba na doon nga sa comment box sa Facebook, kada komento ng mga yan, binabayaran yan kaya nga ako, binablock ko na yung mga yan. Mag-comment kayo, mga vlogger Marcos, o mga loyalista nga. Pag nag-komento kayo, hindi na ako sumasagot. Binablock ko na lang kayo. Bakit? Kikita kayo sa amin Samantalang kami, lumalaban ng patas para lang sa bayan at mamayan, ginigising namin ang mga mamayan para malaman nila ang katotohanan na ang bansang Pilipinas ay gewang-gewang na po.
na samantalang tayo ay isa sa pinakamayaman sa Asian country. Why? Tayo ang kumpleto sa lahat ng natural resources mula sa bigas, asukal, kape, gatas, lahat kumpleto tayo. Ha? Pagdating sa mga punong kahoy, kumpleto ang ating natural resources. Iba't ibang prutas, iba't ibang punong kahoy, nara, ha? Kamagong, yakal, nasa atin po lahat yan. Mamahaling kahoy po yan. Ha? At meron pa po tayong agar. Agar wood. Ha? Regards nga pala sa, sorry, mag-ano muna ako ha. Regards nga pala sa kaibigan ko, o mga kaibigan ko dyan sa Sarangani, sa pangunguna ni Congressman King Belimac, at ang kanyang pamilya, buong pamilya, si Kuya Mayor Nilo, ha? Tapos si Ate Atet, si Anet, lahat kayo dyan, sila lahat ng aking kaibigan dyan, sila dyan, ng mga kaibigan ko, na mga nakasama ko nung ako yung nagpunta dyan sa Sarangani. Regards sa inyong lahat, Team Belimac, regards sa inyo. O, Pero bakit mahirap pa rin tayo? Kaya nga tayo mahirap dahil sa korupsyon. Ang bansang may malawak na korupsyon ay talagang walang pag-asenso. Ngayon, kung yung mga politician natin, ginanap nila, ay ito pa pala isa ha. Liban sa natural resources, pinaka-importante sa lahat, meron din po tayong langis. Ha? Tayo po ang pinakamayaman sa langis. Mauubos ang langis ng Saudi, mauubos ang langis ng Iran, mauubos ang langis ng Oman, mauubos ang langis ng UAE, mauubos ang langis ng lahat ng mga bansa, pero ang bansang Pilipinas, ang langis natin, na hindi nga lang nasisinop, ay walang pagkaubos. Tayo po ang mayroong pinakamalalim na deposito ng langis. Alam nyo kung saan matatagpuan yan? Ha? Sa Ligawasan, Mars. Andun po ang isa sa pinakamalalim na pundasyon ng langis. Dangat nga lang itong mga politician natin, instead na linangin or paunlarin o idiskubre ang ating mga langis para hindi tayo maging dependent sa langis ng ibang bansa, para tayo ay magkaroon ng sariling kalayaan sa pagpuproduce ng langis na sana ay magamit ng mga Pilipino o mamamayang Pilipino, ay hindi po nila sinisikap na bigyan ng pagdidiskubre o kung paano natin malilinang yan. Alam nyo ang ginawa ng kasi galing ako sa UAE. Ito, may kasama ng kwento, bro, ha? Yes, no problem. Tuloy lang. Galing ako sa UAE, bansang UAE. Alam nyo kung ilang taon ako sa bansang UAE? 13 years po. At ako po, alam nyo kung saan nagtrabaho? Sa UAE, Abu Dhabi National Oil Company. Anong ibig sabihin? ADNOC. Anong ibig sabihin? Government owned. Gobyerno ng bansang UAE, doon po ako nagtatrabaho sa paggawaan o sa nagdi-distribute, dahil distribution po kami, nagdi-distribute ng langis. Supervisor po ako sa isang filling station, pero nagsimula ako, hindi po ako supervisor, dahil tayong mga Pilipino po, pagdating sa ibang bansa, ay pinagkakatiwalaan at hinahangaan pagdating sa quality of service. Dahil sa quality of service natin Pilipino, kahit na po ako small but terrible, ay naging supervisor po ako. At nahawakan ko po ang pamamahala sa pag-iistima o sa pag-aayos ng filling station. Ako po ay isa sa supervisor doon. At marami rin po tayong natulungan ng mga OFW doon. At dahil nga po ako may kaalamanan sa langis, ibig sabihin, mismong yung mga manager namin, na mga Arabo, nila Mr. Alhamli, nila Mr. Al-Saabi, yan po ay mga operation manager, matataas na tao. Sila po ay nakakaalam na ang Pilipinas ay mayroong langis na napakarami. Yun nga lang, hindi natin nasisinop o hindi ginagawa ng solusyon kung paano maipoprovide natin ang ating sariling langis para ma-distribute sa mga Pilipino o baka maging exporter pa sana tayo ng langis. Hindi po nangyayari. Bakit? Hindi nila ginagawan ng pag-develop o pag-discover kung paano
malilinang natin ang sariling atin. Alam nyo ba ang ginawa ng bansang UAE? Para may kwento na to ha. Yes. Additional knowledge. Ang UAE po ay binansagan na from rags to riches. From rags to riches, ano po sa Tagalog? Mula sa basahan hanggang sa pagyaman. Bakit nasabing ganun? Alam nyo ba na ang bansang Arab o UAE o Saudi o anuman, alam nyo ba na puro disyerto po yan? Disyerto po yan. May dagat sila pero meron sila talaga disyerto. Ang kalakihan ng scale ng kanilang kalupaan ay disyerto. Mas malawak ang disyerto nila kaysa sa karagatan nila. At yung karagatan pa nila, hindi pa pakinabangan pagdating sa usaping langis. Pero, dinevelop nila, natuklasan nila na meron din pala silang langis. Nung matuklasan ni Sheikh Al-Nahyan, bin Zayed Al-Nahyan, Sheikh bin Zayed Al-Nahyan, na sila ay mayaman sa langis, nakipag-coordinate po sila sa bansang British. Kaya ang UAE po, nung panahon noon, way back 1900, o mga kung anong taon yan, sila po ay under colony ng British. At ang British po ang naglinang ng kanilang mga kalangisan. May mga Amerikano rin na tumulong, nag-ambag-ambag na yan ng mga talinuhan nila. Nagkaroon sila ng agreement na ang agreement nila 70-30, parang ganon, 60-40 o 70-30. Linangin lang ng mga British dahil ang mga British matatalino at maraming equipment pagdating sa development o pag-explore ng langis. Nilinang nila ang langis ng UAE. Meron silang kontrata na after 15 years, aalis na sila. Kaya ang ginawa ng UAE, alam nyo po ba? Yung mga kabataan nila, pinag-aral sa Spain, sa Amerika, sa London, pinag-aral nila tungkol sa teknolohiya. Para sila na mismo ang maglilinang ng kanilang sariling langis. Konting mga ibang bansa na lang ang nag-join para linangin ang langis nila. Kumbaga, unti-unti na silang nagse-separate, nag-independent. Kaya nung matapos ang kontratang 15 years yata yun, o 10 years, ganun, automatic, hindi na rin yun. Unti-unting pinauwi ang mga Briton. At wala na sila sa pagkakolonyal. Nagsarili na silang kasarinlan, sovereignty ng UAE. Dapat may ganung mentality ang ating mga politician, pero wala. Kung malilinang lang sana ang ating langis, we are riches for the rich and the rich. Tayo ang pinakamayaman sa lahat ng mayaman. Pero dahil nga sa mga kurakot, sa mga mali-maleta, hindi na nila naiisip ang pagpapaunlad sa sarili nating bansa. Pinananatili nila ang mga Pilipino ay nagdaraop habang sila ay nananagana. They doesn't care about the others. They care for their own family. Yung kanilang sariling pamilya, ang pinauunlad nila, bili sila ng property kung saan-saan, pero ang mga Pilipino ay patuloy na lumalangoy sa kumunoy ng kahirapan. Yan po ang katotohanan na dapat baguhin na ang sistema ng ating bansa o ng mga politician. Meron naman pong mga matitinong politician dyan. Nandyan si Senator Marcoleta, andyan si Senator Ronald Bato de la Rosa, andyan si Senator Christopher Bongo, andyan sila, may mga, lalo pa yung new gen, yung mga bago, yung mga bata, sila Atty. Respicio, Atty. Lebiste, sila, sino pa ba yung ano doon? Magagaling yan. Yung mga bata na yan, na politician, bawa ko dyan, salute sa inyo, mga new gen senator and congressman. Yan, mga bagong sibol. Pero outnumber sila, mas marami ang buhaya. At ang mabigat, ito sila Senator Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Marcoleta.
ay pinagkakaisahan, pinag-iinitan. Kaya ang nangyayari, imbis na magampanan ang trabaho, politika sa politika. Outnumber sila eh. Ano magagawa nila? 200 versus 4. Wala talaga. Eh yung mga bago, lumalaban na nga oh. Yung mga bago nating senator na mga bata. Sila Respicio, sila Congressman Lebiste, si Kiko Barsaga, yan, isa yan, magagaling yan. O di ba? Pinersonal pa nila si Kiko Barsaga, di ba? Binanata nila ng Code of Ethic. Eh bakit Code of Ethic? Sila ba ka-ethic-ethic? Eh unethical din sila? O. Pinulitika nila, o di ba? Sinuspindi nila. O. Samantalang gumaganap lang naman sa kanyang mandato, nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pero ano ginawa nila? Pinulitika nila. Ganun po ang nangyayari kay Ma'am BP Sara Duterte. Pinupolitika nila. Pero hindi sila magtatagumpay. Why? God knows everything. Nasa panig po ni Ma'am Sara Duterte ang Panginoon. At magiging Pangulo po yan 2026 onward. Bro, sa dami ng mga congressman, ilan yan, napakarami yan. Eh, wala naman nangyayari sa bansa natin eh. Mahirap pa rin hanggang ngayon. Payag ka ba na dapat itong Congress ay kumbaga tanggalin na lang or mawala na lang, ganun, buwagin? Isa yan sa pumapasok sa aking isipan. I-abolish. I-abolish, yes. Abolish ang Congress. Kasi 250 mahigit yan eh, na pinapasahod. Eh may mga empleyado pa yan. Yes. Ha? 250 plus ang congressman and congresswoman na pinapasahod pa yung sila, pinapasahod pa nila yung mga tao nila. Yes. Mga sasakyan nila, ang dami niyan. That is ano na yan eh. Kumbaga, hindi na, impractical na. Hindi na natin kailangan gawa pa ng gawa ng batas, hindi naman nasusunod. Pangalawa, ang batas na ginagawa nila pro-rich, hindi naman pro-poor. Kawawa lang tayo, nagiging sandalan lang nila ang Congress para gumawa ng pagnanakaw, para gumawa ng kabulas-duganan. E di, manahimik na lang, alisin muna, abolish. Mas practical pa, yung pondo na 250 congressman, intended na fund, dali na lang sa national fund. Gamitin sa mga mayan, gamitin sa mga proyekto, mas makabubuti pa. At yung mga matatalino natin, mga mababait natin, mga politician, na madadamay sa pag-abolish, pwede silang maging government official pa rin. Pwede silang maging secretary, undersecretary, director. Marami silang mapapasukan dahil magagaling naman sila at mababait. At makabayan at makamamamayan. Kaya hindi sila mag-worry. Magandang suggestion yan, kapatid. Yan tungkol sa pag-abolish ng Congress. Just in case. Okay. So, papaano natin masisigurado na mananalo si Inday Sara Duterte sa 2028 kung yung gagamitin natin sa eleksyon ay yung ngayon pa rin? Eh, dapat abolish din yung smart magic. Smart magic, wala tayong aasang parehas na labanan dyan. Mandadaya at mandadaya sila, lalo ngayon may issue na mga nakawan. Natural, gusto nila hindi manalo si Ma'am Sara. At ipapartner natin dyan si Vice President Chavit Singson. Kasi matapang. Ha? Hindi nila kaya yan. Matapang yan, Ilocano yan. Kaya, pwedeng i-partner. Kaya nga, meron kaming pinagkakaisahan ngayon, mga formerly 80s, 90s original Marcos loyalists, meron kaming pinagkakasunduan ngayon, pinagmimitingan, na ang ipupus namin, si Vice President Chavit Singson. Dahil alam namin na ang lugar din niya sa Ilocos, kaya nga, di ba, ang ganda, solid north, tapos solid west, di ba, ang ganda ng team up nila. Hindi naman nila pwedeng politikahin. Bakit ko nasabing hindi pwedeng politikahin? Kasi ang isa sa anggulo na pinag-iisipan namin, pag si Vice President Chavit Singson ang ipinartner natin, pinagkausapan na namin na pinartner natin kay Ma'am BP Sara Duterte o Ma'am President Sara Duterte, hindi nila pwedeng politikahin. Bakit? Tanong mo kung bakit. Bakit? Paano mo po politikahin ang hindi naman government official? Mr. Chavit Singson is civilian. He is not a
public official, no. Pangkaraniwang mamayan siya ngayon. So, paano natin ma-sure yung panalo nila kung sakasakali? Masusure natin yan sa pamamagitan ng kanilang mga performance, achievement, and accomplishment. Based to their performance, based to their achievement, based to their accomplishment. Kung matalino Any opinion about kay Cabral? Dahil nakita naman natin nung ibinalita na nawala na nga si Cabral, di umano ay nahulog doon sa sa bangin, tila yata nawala na rin yung issue na talagang ilang milyon, trillion, billion pa nga yun. Ano opinion mo doon? Naniniwala ka ba na wala na talaga si Cabral? Pumanaw na talaga siya? Any opinion? actually sa aking opinion, ano,